This morning, allow me to share with you patungkol po sa mga good and bad persons surrounding the birth of Jesus. Yung mga tao na mabuti, yung mga tao na masama, na nagpapaikot sa kapanganakan ni Jesus. And let us try to reflect, do we belong to the good group or to the bad group? In verses 3 to 8 at maging sa 16 to 18 ng Matthew chapter 2, makikita po natin the first person. And this person is the King of Judea, none other than Herod the Great. Diyan natin makikita si Herod the Great. Verses 3 to 8, 16 to 18. Sino ba si Herodes? Kilala natin si Herodes, ano? Pero tingnan muna natin ang kanyang magandang track record. This Herod, maraming Herodes sa Biblia. But this particular Herod is known as Herod the Great. Bakit kaya siya the Great? Because he is an economic reformer of Israel. Mula sa pagkalugmok ng ekonomiya ng Israel, kanyang naitaas ang ekonomiya ng bansa. Gustong sabihin, during his time, Israel is experiencing a relatively prosperous economy. Sa panahon ng tagtuyot, he dispensed the collection of taxes. Mabait itong si Herodes. Kaya tinawag siyang Herod the Great. Hindi niya siningil ang mga tao ng tax sa panahon ng taggutom at ng taghirap. Maganda, no? This Herod the Great is also the person who erected the temple during the time of Jesus. Siya yung nagpalaki ng templo sa panahon ni Jesus. Kaya yung mga tao, merong pagrespeto sa kanya. Kasi siya yung nagpaganda ng templo, siya ang nagpalaki ng templo, at siya yung nagdala sa templo ng Israel into prominence even throughout the Roman Empire. That's why he is called Herod the Great. Ito po ay nangyari because Herod is not an Israelite person. Hindi siya isang Israelita. Nanggaling siya sa lahi ng kapatid ni Jacob. Sino po ang kapatid ni Jacob? Si Esau. No? Si Esau. Alam natin na si Esau at saka si Jacob ay merong family feud. Tama, no? Merong hindi pagkakasundo itong magkapatid na ito dahil sa dalawang instances. Ano yung unang instance? Kinuha ni Jacob ang karapatan bilang panganay ng kanyang kuya. Tama, no? Ano pong ginawa ni Jacob para makuha niya ang karapatan ng pagiging panganay? Noong ang kanyang kapatid ay nagugutom, anong ginawa ni Jacob? Masamang ugali, no? Ng kapatid. Alam mong nagugutom ang iyong kapatid. Mamamatay sa gutom ang iyong kapatid, pero naisipan niya pa rin pagsamantalahan ang kanyang kapatid. Sabi niya, pakakainin lang kita kung ibibigay mo sa akin ang karapatan bilang panganay. Kaya mga kapatid, huwag nating gayahin itong si Jacob. Amen. Amen. Pag nakita mo ang iyong kapatid na nahihirapan, dapat handa tayong tumulong at hindi na sila ay ating pagsamantalahan. Amen. Praise God. Ano pang nangyari? Ikalawang instance. Noong malapit nang mamatay ang kalang tatay, sino ang tatay ni Jacob at saka ni Esau? Si Isaac. Nung malapit nang mamatay, anong sabi ni Isaac? Esau, pumunta ka doon sa parang maghuli ka doon ng usa para may makain naman ako bago mamatay.
Kaya pala hanggang ngayon, pauso yung pabaon sa mga, pag naalam nyo na yung mahal mo sa buhay ay malapit ng ganun-ganun na, pinapabaunan, di ba? Pinapakain ng lugaw, pinapakain ng masarap. Yan pala ang istorya ni Esau at saka ni Isaac. Aba, narinig naman ng nanay ni Rebecca. Anong sabi ni Isaac kay Esau? Kasi pag hinandaan mo ako, ibibigay ko sa iyo ang blessing. I will be releasing blessing to you. Aba, naisip ng nanay, hindi pwede yan, na ang aking paboritong anak ay malagay sa disadvantage. Okay, hindi pala maganda yung favoritism sa mga magulang. Nag-aawa yung anak. Nag-aawa yung anak, kahit namatay na ang mga magulang, tuloy-tuloy pa rin ang sama ng loob ng mga magkakapatid. At ito ay namamana ng kalang mga apo hanggang kaapu-apuhan hanggang sa kasunod pang mga generation. Aba, pinasuutan ni Rebecca ng buhok ng kambing itong si Isaac, si Jacob brother, at pinagluto ng masarap na pagkain. Itong matanda naman na ito, nabulag na, hindi na makakita, halos hindi na rin makarinig. Ang dami ng problema sa katawan. Naloko. Anong nangyari? Ibinigay kay Jacob ang blessing na dapat ay kay Esau. Kaya nagkaroon po ng alitan ang magkapatid na ito. Hanggang sa Israel sa panahon ni Jesus, meron pa ring alitan. So ano po ang nangyari? Ang ginawa po ni Herod upang ma-win over niya yung damdamin ng mga taga-Israelite, ng mga taga-Israel, ginawa niya ang economic reforms, pinaganda niya ang templo, and so on and so forth. He is great. Dakila si Herod. In terms of economy, in terms of political maneuver, he is great. Pero lahat ng mga great na tao may kahinaan. Amen. Lahat ng tao may kahinaan. And the weakness of Herod is his fear, takot, and desperation. Meron siyang takot, meron siyang desperation. Natatakot siya that anytime his position as the king of Israel, of Judah, will be taken from him. To the point that his own 3 children ay kanyang pinatay. Kasi nagkakaroon ng popular attention ang kanyang mga anak. Pinatay niya ang kanyang 3 anak. Maging yung kanyang asawa ay kanya ding pinatay at pinahirapan. He is afraid na makuha sa kanya ang posisyon. Natatakot siya na maligwak siya sa kanyang posisyon bilang hari ng Juda, ng Israel. Natatakot siya na siya ay mapalitan. He is despair for authority, for power, for influence, and he is not willing to share this power and influence to anybody. Kaya nga, noong narinig niya na merong mga bisita coming from the east, na naghahanap ng hari ng Israel, biglang pumintig ang kanyang tenga. At nakapag-isip siya agad, sabihin niyo sa akin kung saan nakatira ang tinatawag na hari ng Israel. He is a man consumed by fear and power. Isa po siyang tao na kung saan nalulugmok ng takot at ng kapangyarihan. So, the news about the king of Israel, the birth of the king of the Jews, threatened his throne. And it triggered a wave of paranoia and violence on his part. Na paranoid itong si Herod. Kaya nga nung nalaman niya na hindi na bumalik yung mga bisita galing from the east, ano po ang kanyang ginawa? Lahat ng mga bata ay kanyang pinapatay. Lahat ng mga bata ay kanyang pinapatay doon sa Israel. Grabe, ano? Kaya sabi po sa verse 16 ng chapter 2, itong sinabi,
Katong naayaman ni Haring Herodes, naksida ay ingluko, it katong mga tawong halin sa subatan, abang kahangit nida. Kada ingsugo nida, nak ipamatay kag tanang mga anak nakkayake sa Bethlehem, ag sa mga kayungot nak lugar, nakkag edad ay ruhang tuig, paubos. Dahil imaw kina kag edad it kinang anak, base sa ida bilang tuna tong nakita ninra katong bituon. Sa verse 17, kada natupar kag ing pasiling it Dios parayan kang propeta Jeremias nak abang kusog naktibaw ag panambitan kag narurunggan sa lugar itrama. Ing titibawan ni Raquel kag ida mga anak, inding gadorsida magpaamo-amo dahil namatayay sinrang tanan. Tingnan po natin. Yung paranoia ni King Herod ay nagbuwis ng maraming buhay. Mga inosenteng buhay. Mga bata, 2 years old pababa, ay kanyang pinapatay. Parang nangyari din ito sa Israel nung sila'y nasa Egypt. Noong nakita nung Ehipsyo, ng hari ng Ehipsyo, ng paraon, na ang mga Israelites ay napakalakas na grupo, kanya pong iniutos na lahat ng mga anak ng Israel, ng mga lalaki na ipanganak sa Ehipto, ay kailangang patayin ng mga paltera. Grabe, ano? Yan ang nangyayari sa mga taong paranoid sa kapangyarihan. Yan ang nangyayari sa mga taong paranoid na maagawan ng posisyon, ng titulo, handang pumatay maging ng mga inosente. Handang pumatay maging ng mga taong walang muwang. Herod, blinded by ambition, ordered the massacre of innocent children. At alam natin na maging sa panahon natin, it remains to be a horrific act of cruelty. Sa ating panahon ngayon, sino po ba ang pinapatay natin? Alang-alang sa kapangyarihan. Alang-alang sa impluwensya. Maraming mga tao na natatakot sila na mawala ng trabaho, kaya minsan, pag alam nilang buntis sila, pinapaagas nila ang kanilang pinagbubuntis. May mga tao na alam nila na pag sila'y nabuntis at malagay sila sa alanganin, ay kanila pong kinikitil ang buhay, maging ng kanilang mga anak. Nalungkot ako nung isang araw, nakita ko ulit sa Facebook post ba yun or sa YouTube, yung isang baby, nakabalot pa sa swaddling cloth, itinapon doon sa tubig, sa may kanal. Nakakalungkot. Nakakalungkot na sitwasyon. Nakakalungkot na kalagayan. Ilang beses din na maging sa ating mga trabaho, nakikita natin ng isang bagong pasok na empleyado, promising. Promising, ano? Magaling, matalino, may kakayahan. Anong ginagawa nung mga nasa posisyon na, nung mga nasa una sa kanya? Inaapakan, sinisiraan, winawasak ang reputasyon upang hindi mapasa kanya yung posisyon na nararapat sa kanya. Mga minamahal sa buhay, kagaya po ba tayo ni Herodes? Kayang pumatay, kayang sumira ng buhay, alang-alang sa posisyon at sa kapangyarihan na ating tinatamasa. Malapit ng eleksyon ngayon. Amen. Malapit ng eleksyon ngayon. Uso na naman yung patayan. Ang iba, literal na patayan talaga, Mama Helen. Ang iba naman ay sisirain ka hanggang na ikaw ay maging masama sa tingin ng tao. Ang tao ay mabilis ma-persuade. Ang tao mabilis na ma-mislead. And those people who has the position para maipalaganap ang mga fake news, nag-i-enjoy sa bagay na yan. Kaya tayo ding mga Kristiyano, mag-ingat po tayo sa ating sinishare. Amen!
Share tayo ng share sa social media, share tayo ng share sa messenger. Ingatan po natin, baka fake news ang atin pong sinishare. Mabilis po tayo makapag-react, madali po tayong matrigger, pero take note, be wise on those information, regarding those information. We might be an instrument of a modern day Herod the Great. Ikalawa ng mga tao na nakapalibot sa kapanganakan ni Jesus, verses 1 to 2 and verses 9 to 12. These are the wise men. Ano po itong mga wise men na ito? They are men, they are people that seek truth and desires to offer worship. Kabaliktaran ni Herod, ang mga wise men na ito from the east represent the seekers of truth. Itong mga wise men na ito ay naghahanap ng katotohanan. Sabi ng kanta sa Tagalog, may 3 hari na nagsidalaw. They are not kings, but they are wise men. Particularly, they are known as Magi, Magay. Bahala kayo kung anong pag-pronounce noon. Magi, M-A-G-I. So, these men are people of science. Of course, kung sa modern day science, we call them pseudo-scientist. Bakit pseudo-scientist, Mama Helen? Fake science. Because these magi are also astrologers. They are not astronomers, but they are astrologers. They are the priests of the ancient Mesopotamia. Parang ganon. Mga ito sila. Mga mananamba din sila ito ng Diyos-Diyosan. Ito yung mga tao coming from pagan people group. And yet they have known, alam nila na ipapanganak ang hari ng Israel. Because take note that the Israelite people, ginawa silang bihag, dinala sila sa Mesopotamia, doon sa Babylonia. So the knowledge, the prophecy about the birth of the son of David, alam nila. Kasi naiprophesy na ang kapanganakan ni Jesus sa panahon ni Isaiah. At saka si Isaiah po ay nabuhay bago pa naging bihag ang Israel sa Babylonia. So gustong sabihin, ang kaalaman patungkol sa kapanganakan ni Jesus ay nai-transfer sa kanila. Ito yung mga taong nagre-research. Ito yung mga taong naghahanap ng katotohanan. So they are wise men from the east. According to tradition, may pangalan pa itong wise men. Sina Gaspar, si Melchor, at saka si Baltasar. Yan ang tradisyon. But of course, they are not kings and they are not 3 kings. Hindi naman sila 3 hari. Sabi nila, bakit daw naging 3 hari yan, pastor? Kasi 3 yung gift na binigay nila, kaya ginawang 3 hari. But the fact is, they are not 3. The Bible did not describe kung ilan po ang mga wise men na ito. But for sure, these wise men are more than 1. Amen. Kasi men nga. Men. So these wise men were guided by a star. They traveled long distances to find the newborn king. Kaya kung makikita ninyo sa mga modern day depiction ng birth ni Jesus Christ, anong tawag nila doon? Yung parang bahay-bahay? Belen. Nandoon yung 3 hari, may mga hayop, tapos merong baby Jesus. Pero sa binasa natin, Jesus Christ is no longer baby during this time. He is already a child. Hindi na siya baby. Bakit? Nag-travel sila ng napakahabang panahon. They traveled a long distance. Coming from their kingdom doon sa, far east.
Far East ang tawag doon. Patungo sa Middle East. Napakalayo ang travel nila. It takes years. Kaya nga sabi, ang pinapatay ni King Herod, 2 years old pababa. Kasi yun ang edad ng maaring edad ng Panginoong Hesus Kristo. So they were guided by a star. They traveled long distances to find the newborn king. Their journey, ang paglalakbay noong unang panahon ay napakahirap. Napakahirap. Walang modern day comfort ng transportation na meron tayo ngayon. Kailangan nilang sumakay sa mga camel. It's a caravan. Napakaraming mga tao silang kasama. Napakalaking budget ang kailangan para sila'y makapunta sa Israel just to worship the King of the Jews. Just to worship the King of the Jews. There are dangers along the way. May mga magnanakaw, may mga tulisan. Maaring yung mga kasamahan nila ay sila'y pababayaan at iiwanan. May mga ahas, may mga scorpion, may mga predator sa daanan. And yet, hindi po sila natakot, hindi po sila nangamba, kanila pong hinanap kung saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo. Their journey demonstrates a deep spiritual yearning and the willingness to follow divine guidance. Ganon din naman sa atin bilang mga manampalataya. Tayo'y mga kaaway ng Diyos, tayo'y mga kalaban ng Diyos, tayo'y malayo sa Panginoon. And yet, by His grace, tayo po ay inakit ng Panginoon patungo sa Kanyang liwanag. At salamat po sa Diyos, sapagkat patuloy po tayong sumusunod sa guidance ng atin pong Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos? Hallelujah! So these wise men offered their gifts to Jesus. Sa Biblia, nabanggit yung mga gifts ng mga wise men na ito. The first gift is gold. Ginto. Gold is a symbol of the kingship of Jesus. Because gold is a valuable gift given to a king. Ang ginto ay sumisimbolo sa pagiging hari ni Jesus. Sapagkat ang ginto ay nagpapakita ng napakahalagang kaloob para sa isang hari. Ikalawa na ibinigay nila kay Jesus bilang regalo, frankincense. Dalawa ang possible meaning ng frankincense. Ang frankincense ay isang uri po ng dagta ng kahoy. Dagta siya ng kahoy. Na pag sinunog itong dagta ng kahoy na ito, naglalabas ng mabangong amoy. Doon sa lugar ni na Lolo, sa bahay na Lolo doon sa amin, pag sila ay nagbubungkal ng lupa, may nakukuha sila ng mga, anong tawag doon, kamangyan. Doon sa kina Lolo. Pag nagbubungkal sila ng lupa, may mga kamangyan silang nakukuha. At yun ang sinusunog, nagiging mabango, pangpataboy daw ng masamang espiritu. Mga kamangyan. Pag medyo meron daw nanggagambala sa inyong lugar, sinusunugan ng kamangyan. Pag sumasakit yung tiyan ng iyong anak, sinusunugan ng kamangyan. Maraming gamit itong kamangyan na ito. Pag gusto mong swertihin ang term ng mga unbelievers, Padron, sa iyong lambat, susunugan ng kamangyan yung lambat. Nagiging maswerte daw. Yun ang ginagawa nila. Nung unang panahon, frankincense is burned in the temple as an offering to God. Ang frankincense po ay sinusunog sa templo bilang alay sa Diyos. So, first, it symbolizes that Jesus is being recognized by these wise men as God Himself. Kinikilala noong mga wise men na ito si Jesus bilang
Diyos. Kaya nga ang sabi nila, nasaan ang hari ng Israel, ng mga Hudyo? Sabi ng mga wise men. Sa verse 2, ito ang sabi nila, pag-abot nin raruto, sinra ay nagpinangutana, hari inay kag ing anak nak magiging hari it mga lahi it mga Hudyo. Tunghagto kami sa amo lugar sa subatan, nakita namo kag bituon naktanra it ida pagkatawo. Kada nagpalik kami para dayawon sida. Ano ang purpose ng wise men na ito? Sa pagpunta kay Jesus, adayawon sida. Sa English ay, we came to worship Him. So, itong mga wise men na ito, kinikilala nila na si Jesus ay Diyos. That's why they offered frankincense sa ating Panginoon. Second na maari pong kahulugan ng frankincense, this symbolizes the role of Jesus as our priest and His substitutionary sacrifice for our sins. Ito po ay nagpapakita ng kanyang perpektong buhay na pambayad sa kasalanan nating lahat. Yan ang gustong sabihin ng frankincense. Ikatlo na regalo ng wise men, myrrh. Ang myrrh ay isang uri po ng spice. Ano yung mga spice? Halimbawa, ano ang mga spice? Bawang, sibuyas, spice, yuda, pampabangyo. Myrrh, isang uri po ito ng spice to mask foul odor. Para hindi mo maamoy yung masamang amoy, masangsang na amoy, nilalagyan ng myrrh. Hindi ba, halimbawa, pag may nagluluto ka ng isda, malangsa na isda, nilalagyan ng luya, nilalagyan ng bawang, nilalagyan ng sibuyas, para mawala yung langsa. Sa Mindanao, nilalagyan pa nila ng tangyar. Sinabawang isda, may tanglad. Para matanggal yung amoy. Ang langsa. Tapos may iba-iba pang mga dahon at mga puning di ba sa ato sa kabukiran, may ingbubutang rasin ng mga tuyar hagto sa rahon, asasayin na sinabawang isra. Ay abang lasa, Brother Abiel. Malasa. Iba-iba yung mga panlasa. No? Iba-iba yung mga spice. So yung myrrh is a type of spice para ma-mask, para mawala yung masangsang na amoy. At ito po ay ginagamit specifically sa mga namatay. So pag namatay yung tao, nilalagyan nila ng myrrh ang kanilang katawan para hindi maamoy ng mga tao ang pagkabulok noong namatay. At the same time, in the Old Testament, myrrh is also an ingredient in a sacred anointing oil of the tabernacle and priests. Ito din ay ginagamit bilang ingredient sa anointing oil. Bawat pari at bawat gamit sa templo para gamitin sa pagsamba sa Diyos ay kinoconsecrate, ina-anoint ng special oil na ito na mayroong ingredient ng myrrh. So it means that it symbolizes first, the death of Jesus, and second, it symbolizes the setting apart of Jesus from any other person. Kaya nga tinawag si Jesus Christ na Messiah. Tinawag si Jesus Christ na Kristo. It means the anointed, the consecrated one. So these wise men remind us to pursue truth with diligence,
Despite of hardship, despite of danger, pag alam mo ang katotohanan at pag hinahanap mo ang katotohanan, walang pwedeng humadlang sa iyo para hanapin ito. But make sure that you are always under the guidance of the Holy Spirit. Let us also offer our gifts of worship sa tunay na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Thirdly, the third group of people, una si Herod, ikalawa yung wise men, ikatlo, Mary and Joseph. In verses 13 hanggang 15 ng passage na atin pong binasa, makita po natin ang dalawang ito. Ang mag-asawa, si Maria at Jose. Pero actually, technically, hindi pa natin sila matawag na mag-asawa hanggang sa panahong ito. Kasi, ang status pa lang ni Mary at saka Joseph ay betrothed. Ano yung betrothed na yon? Pag sa Pilipinas, ano ang tawag doon? Nag-akyat bahay? Akyat bahay bang tawag doon? Namanhikan pa lang. Namanhikan pa lang. Akyat bahay, hindi pala akyat bahay. Anong tawag doon? Namanhikan, no? Oh. Namanhikan pa lang. Nagpamayadi pa yang. Hindi pa sila ikinasal. Kaya nga itong dalawang ito, itong magkasintahan na ito, ay napapaligiran ng chismis ng mga marites. Asing buntis ikaling si Maria. Hindi pa sila mag-asawa. Hindi pa sila kasado. May kasunduan pa lang. Pinagkasundo pa lang silang dalawa. Kung sa mga makabagong panahon ngayon ay engaged pa lang sila. But of course, it's more than engagement. Kasi there is already a communal blessing upon their relationship. But they have not yet entered into married relationship na ikinasal sila. Kasi nung unang panahon at panahon natin ngayon, iba na ang kasal, no? Sa panahon natin ngayon, ang kasal ay nangyari lamang pag kayo ay humarap na sa pastor, o pumunta na sa huwes, o pumunta na sa mayor para kayo'y magpakasal. Nung unang panahon, basta ang lalaki pumupunta na sa bahay ng babae, nanay na ang tawag doon sa nanay. Hindi pa sila kinasal, nanay na ang tawag. Naghuhugas, iigib ng tubig, mga ganyan. Nung unang panahon. And that is the status ni na Mary and Joseph. And yet sila po ay nagkaroon, nabuntis na si Mary. Kaya nga, si Joseph ay nagplano na magpa-divorce. Diba nagplano si Joseph na hindi na ituloy yung kasal? Hindi na ituloy yung kanilang napag-usapan ng pagpapakasal. So these two people were faced with unexpected circumstances and immense pressure. Batang-bata pa ang dalawang ito. Hindi ito 30 years old. Hindi ito 20 years old. They are below those age. Kaya nga tinawag si Mary na virgin. The other term for virgin means, kwan pa lang, hindi pa sila umabot pa sa adult period kagaya natin. Teenager pa lang si Mary during this time. Nabuntis na itong teenager na ito. Sabihin ninyo, pastor, okay lang pala yan na mabuntis kahit hindi nagpakasal. Si Mary nga. Ay bakit? Holy Spirit ba ang nagbuntis sa iyo? Yun ang tanungin natin. Kasi si Mary nabuntis dahil sa gawa ng banal na espiritu. Amen. Faced with unexpected circumstances and immense pressure, Mary and Joseph demonstrated unwavering faith in God's plan. Ipinakita po ni Mary at saka ni Joseph ang kanilang paninindigan, ang kanilang pananampalataya sa Diyos at saka sa plano ng Diyos. Una,
Pinanindigan ni Joseph ang pagkabuntis ni Maria. Ikalawa, tinanggap ni Maria na ang kanyang ipinagbubuntis ay gawa ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya sa Lucas, "Behold the handmaiden of God. Mangyari sa akin ang kalooban ng Diyos." She accepted the will of God upon her life despite of possible criticism that she will experience. That they will experience. Hindi lang kritisismo ang matanggap nila. Mararanasan din po nila yung rejection from their communities. Kaya pansinin po ninyo, hindi sila pumunta doon, hindi sila tumira sa kanilang sariling lugar. Nung nalaman ni Joseph at saka ni Mary na buntis itong si Mary, sila'y pumunta sa ibang lugar. Hindi siya nabuntis doon sa lugar hindi siya nagstay doon sa lugar na kung saan siya ay ipinanganak o kilala ng mga tao. Pumunta si Mary sa ibang lugar. Pumunta siya sa kanyang tiyahin na si Elizabeth. Napakalayong lugar po yun sa kanilang lugar. Maiwasan lamang ang iskandalo. Maiwasan lamang ang kutso-kutso, sabi ng mga Ilonggo. Maiwasan lamang ang mga marites sa atin naman. They obeyed God. They might have questions. They might not understand it. And yet, by faith, they obeyed God's instruction. And then one day, nung nagbisita itong wise men na ito, lalong naiskandalo si Joseph at saka si Mary. Lalong naiskandalo sila. Kasi high-profile people ang pumunta sa kanila. Sino ba sa Israel ang binisita ng wise men galing sa east? Sino bang mga tao sa Israel ang binisita noong mga mayayamang taong ito, ng caravan na ito? So, on that night, on that very night, an angel of the Lord appeared to Joseph. Nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kay Joseph. At ito po ang sinabi sa panaginip, verse 13. "Pagkahalin it kinang mga tawong halin sa subatan, nagpakita kag anghel it Ginoong Dios kay Jose, parayan ray sa pananamgo ag nagsisiling. Bangon, agrayon nakraan kag anak it ida nanay sa Ehipto. Rutuyang anay kamuhas tang waya pa kamunako na silingga. Dahil siguradong ipahanap nakgador ni Haring Herodes kag anak para matyon." Verse 14. "Rali-rali it bangon si Jose, sa gabi nakato, ag ingrayan kag anak it ida nanay papagto sa Ehipto. Rutusin ragi istar hastang mamatay si Haring Herodes." Pansinin po natin. Wala nang what if. Hindi naman sila nagsabi, "Lord, wala kaming budget." Kasi may gold naman sila, Sister Gemma. Hindi sila nagsabi, "Panginoon, anong aming sasakyan? Panginoon, sino ang aming kakilala doon? Saan kami titira doon?" Hindi sila nagsabi ng ganun. Ang sinabi ng salita ng Diyos, rali-rali. Nagmadali sila, bumangon sila, naghanda sila, at sila ay umalis doon sa lugar. They obeyed God's instruction, even when it meant fleeing to Egypt to protect their child. Pumunta sa isang lugar na hindi nila kilala. Pumunta sa lugar na hindi nila napuntahan mismo. Pumunta sa lugar na wala silang kakilala. And yet, they followed the instruction of the Lord. So their story, the story of Mary and Joseph, is a testament to the power of trust and the importance of prioritizing God's will above our own comforts. Kung ang Panginoon po ay may pinapagawa sa atin, kung ang Panginoon po ay may instruction sa atin, though it might be uncomfortable for us, let us obey Him. Sundin natin siya. Itong mga nag-outreach leader natin, may mga, anong tawag dyan, oh? May mga lubat A. May mga, naghihinapros ikatuhor.
pero nasaka gihapon sa mga baguntor. Amen. Masadya baga kamo? Masadya. Pero may paudi arko na kraya. May mga panghaplas na kraya. Pero kasadya. Aba, minsan pa ay kahanlas-hanlas pa, Sister Ruth, ano? Kahanlas pa. Di ba, Sister Noemi? Kahanlas pa. Waya pat masakyan po at sarili pang gastos kaging, sariling kwarta pa kaging gagastos. Pero asing naghahayo sinra, it is because they want to honor and to glorify God. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Amen. It might be uncomfortable sa ating mga worship team, sa ating mga worship team members, sa ating mga musicians. Pwede naman silang hindi magtugtog. Pwede naman silang hindi mag-song lead. Ma-practice pa Sabado. Tapos Domingo pa. Pwede na silang magpahuway, inugpahuway kag Sabado, inugpahuway kag Domingo. Ay asing na po practice pa. Kahaba-haba pat kahuyat-huyat sa ibang pa nag-abot. Ase, it's uncomfortable for them. Maraming nawawala sa kanila. And yet, patuloy nilang ginagawa sapagkat kagaya po ni Mary and Joseph, gusto nilang sundin ang kalooban ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Praise God! Kaling atong mga department heads, UFM, UFW nato, mga youth natin, abang ramong fellowship, di ba, Sister Claudette? Ma-fellowship sa Maliliko, ma-fellowship pa doon sa Hinag-uban, kayo yado-yado. Tapos pag mag-imbitar pa mga ka-members ay may nagrurungog, may waya. Mag-invite sa GC, lahat ay sin lang ang nakalagay. Wala man lang thumbs up. Ano pa yung tawag doon? Opo, sige po. Ganyan-ganyan. Mahirap, di ba, Sister Claudette, maging leader? Di ba, Brother Ben, mahirap maging leader? It's uncomfortable. It's not easy. Pero tuloy pa rin, tanggap pa rin nila yung posisyon. Di ba, Sister Billy, ang Sister Billy? Di ba, tanggap pa rin ang posisyon? Ministry pa rin. Ministry pa rin. It might be uncomfortable for us, like Joseph and Mary. And yet, mas mahalaga pa rin na masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah. A story of trust and the importance of prioritizing God's will above our own comfort. So, the celebration of the birth of Jesus is a story, not just a simple tale of innocence and joy. It is a story of contrasting realities. The evils, the sorrows, the difficulties that we might experience, and then the hope and faith ng bawat isa. So, as we continue to reflect on this season, habang tayo po ay nagre-reflect sa panahong ito, at habang iniisip po natin ang katuturan at kahalagahan ng celebration na ito, let us be just like Joseph and Mary and the wise men who seek truth and offered worship and who trusted God despite of discomfort that they are experiencing and continue to seek the truth of God and the service of the Lord. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon in this season. May the Lord bless us all. Magandang umaga po.